Babala para sa mga bata dahil ang mapapanood nyo ngayon ay hindi pwede para sa inyo, at kung may lakas ka ng loob na panoorin ito, siguradong mapapapunta ka sa CR nang wala sa oras. Tara tunghayan natin ang isang isekai story na naging isang pinakamahinang goblin sa ibang mundo at may natatanging kakayahan na lumakas sa tuwing nakakapag-tiktokan sa mga babaeng nilalang, at ang pamagat ng ating kwento ay From Goblin to Goblin God. Agad namang tumigil sa paghabol ang Griffin, alam ang panganib na dala ng Lake Ghost, tumakbo palayo ang Water Demon Lord, at mula sa lawa ay lumitaw ang isang nakakatakot na nilalang, maputlang balat, maraming ulo, at sumisigaw na parang baliw na espiritu. Ang buong katawan nito ay nakatanikala, isang simpleng pagdampilang ng halimaw ay nagdulot na ng maitim na miasma sa mga binti ng Griffin. Napagtanto niya ang kanyang pagkakamali, kaya agad siyang lumipad palayo upang linisin ang sarili. Paglapit niya kay Alice, sinabi niya rito na ang mga Lake Ghost ay masasamang espiritu, at ang mga bangkay at tanikala ay mga sisidlan lang nila. Kapag nasugatan si Alice ng aura ng multo, mabilis na mauubos ang kanyang life force. Ngunit kahit narinig yun, alam ni Alice kung ano ang gagawin. Diretso ang espiritu patungo sa lawa, ang halimaw na multo ay hinarap nito, at agad naganyong isang napakalaking dragon. Nagngangalit ang mga ngipin at kinagat ng diretso ang mukha ng multo, tinapos ito sa isang tama lang. Para sa laman kumakain na Griffin, puro pagkabigla ang naramdaman niya. Hindi siya makapaniwalang may sandata pang kayang pumatay ng mga demonyo ng ganoon kadali. Makikita nating nagsimula ng gumalaw si Lin patungo sa tubig, at ngayon ay lumulutang na siya sa ibabaw nito. Inactivate niya ang Thunder Spear, na agad nagpahina ng loob ng Water Demon Lord, habang tinatanong pa niya ito kung gusto bang lumabas ng tubig para makatakbo. Pero napakalakas ng sibat, bigla na lang itong pinaandar ni Lin at inihagis ng buong lakas papunta sa Water Demon. Sa isang hagis lang, bumaon ang sibat sa tubig at nagpasabog ng kuryente sa lahat ng halimaw sa loob ng lawa. Nakita yon ng bumagsak na anghel na si Alice at napamulagat siya. Nagtataka kung ilan pang world-class magic tools ang meron si Lin, at mas malakas pa ito kaysa sa iba. Nag-shift ang eksena, makikita natin na ang lahat ng water demons ay nakalutang na ngayon, walang malay dahil sa kuryente, parang mga isdang palutang-lutang sa ibabaw ng tubig. Napagtanto ni Alice na matagal nang lampas sa antas ng world-class ang sibat na yun, at ngayon ay higit pa. Nagpalit ulit ang eksena, may apoy na nagsisindi sa tabi ng lawa, at may isang niluluto sa ibabaw nito. Sa kabilang banda, malapit sa isang bato, nakahandusay ang napakalaking Water Demon Lord, walang malay. Dahan-dahan siyang nagising dahil sa masarap na amoy na umaalingasaw sa paligid, pero pagdilat niya, nakita niyang sumisigaw ang mga ibang water demons, nagmamakaawang tulungan sila ng kanilang pinuno, dahil niluluto sila ni Lin sa mahinang apoy, kahit umiiyak at umiiyak sila. Habang kumakain si Lin at ang ibang goblin, napansin nilang parang karne ng isda ang laman ng mga halimaw, pero mas pino, lalo na ang laman sa may baywang, malambot at parang espongha, pero maliit lang. Makita yon, tuluyang napatili ang Water Demon Lord sa galit, hindi makapaniwala kung ano ang ginagawa ng mga mabababang nilalang na ito, at kung paano naglakas loob ang mga ordinaryong goblin na pumatay ng mga water demon at kainin pa sila na parang isda. Pilit siyang tatayo sana, pero nagulat siya kung bakit hindi niya magawa, kahit anong pag-uga niya ng katawan. Lumapit si Lin at ipinakita sa kanya ang isang maliit na bagay, itinuro ang baywang nito, at tinanong kung alam ba ng halimaw kung ano ang matulis na bagay na yon. Nang maramdaman ng monster na may nawawala sa bandang baywang niya, napasigaw siya sa mga goblin, nagbabanta na papatayin silang lahat pag nagkaroon siya ng pagkakataon. Pero biglang nagsalita ang man-eating hybrid, galit na galit, tinatanong kung nasaan ang awa ng water demon noon, nung paulit-ulit nilang inaabuso ang mga griffin na kumakain ng tao, at pinaslang pa ang buong lahi ng mga ito para lang sa kasiyahan. Dahil doon, nag-iisa na ngayon ang Water Demon Lord, napatigil ang halimaw, hindi alam ang gagawin, habang naririnig niya ang mga hiyaw ng sakit at pagmamakaawa ng iba pang water demons. Pero nagtataka siya, bakit patuloy pang hinuhuli at kinakain nila ng mga kasamahan niya, kung kaya naman itong lipulin ang buong Water Demon clan sa isang iglap. Ngunit ngumiti lang si Lin, sinasabing kung gagawin niya yon, mawawala ang saya ng buong gawain, at dahil maraming pakinabang ang mga water demon sa kanya, napagdesisyonan niyang alagaan sila ng mabuti, at hindi niya kailangang ubusin silang lahat, dahil sa pangangailangan niya ngayon, may pagkain sila para sa mga susunod na dekada. Paglingon ni Lin habang ngumunguya ng maliit na piraso ng karne, nag-iba ang tono ng Water Demon Lord, nagsimula itong magmakaawa sa goblin na patawarin ang natitira sa kanila. Sobrang desperado na inaalok pa niya kay Lin na pwede niyang parusahan ng ibang water demons, pero dahil wala naman daw siyang ginawang masama, dapat siyang kawan.
Pero ngumiti lang si Lin habang patuloy na kumakain, sinasabing hindi kasama sa bokabularyo niya ang salitang awa. Nagngit-ngit ang Water Demon Lord, tuloy-tuloy ang mura, at sinasabing papatayin niya si Lin balang araw. Napatigil si Lin, dahan-daang lumingon, at seryosong tinanong ang halimaw kung ano ang nagbigay sa kanya ng ilusyon na makakaligtas siya. Ipinaliwanag ng halimaw na hindi siya papatayin ni Lin, dahil siya ang Western Lord na personal na hinirang ng Demon Lord mismo, hindi siya tulad ng Golden Lizard na siya pa ang naghamon kay Lin sa sariling teritoryo nito. Narinig yun ng Man-Eating Griffin at ipinaliwanag kay Lin na sa Grand Tomb, bawal maglaban ang mga Lord sa isa't isa, maliban na lang kung may rebelde o hamon, at kung may Lord na susubukang sakupin ng iba, buburahin siya ng Skeletal King, kaya ayon sa Griffin, kung gusto talagang patayin ni Lin ang Water Demon Lord, kailangan niyang hintayin ng tamang oras. Pero bago pa matapos ang Griffin, lumingon si Lin at sinabi sa Water Demon Lord na alam niya ang kanyang mga limitasyon, pero pagdating ng tamang panahon, sisiguruhin niyang ang kamatayan nito ay puno ng desperasyon at paghihirap, hindi isang simpleng paglipol. At dahil natapos na ang isa sa kanyang mga layunin, inisip ni Lin na panahon na para puntahan ang lalaki sa hilaga, at ipalasa sa kanya ang tunay na pagsisisi, na pagpasyahan niyang lipulin ang mga rebelde sa isang bagsakan, dahil siguradong mambubulabog ang mga ito sa isang kritikal na sandali ng malaking labanan. Nag-shift ang eksena, dumating sila sa Northern Territory, puno ng nyebe at tuyong halaman, napapalibutan sila ng pulang orb, na ikinagulat ng hybrid goblin dahil gumagana talaga ang magic tool ni Lin, at hindi sila giniginaw. Naisip ni Alice kung gaano karaming magic item ang nakuha ni Lin mula sa mga duwende, ngumiting kinakabahan si Lin, sinasabing sapat ang meron siya para sa lahat. Napag-alaman nating ang pendant na yun ay isang temperature-controlled, world-class magic tool na epektibo hanggang 10 metro, kayang tunawin ng anumang lalapit sa gumagamit, nang hindi sila nasasaktan, kaya nitong magpalabas ng init na libu-libong antas, parang araw. Sinabi ng Clan Mother na ang Northern Domain Lord ay laging nagtatago, at sa sobrang lawak ng nagyayelong lupain, paano nila ito mahahanap, pero may paraan na si Lin, ginamit niya ang Monster Howl, na nagpatakot sa lahat ng halimaw sa hilaga. Pagkarinig ng alulong, nagsilabasan mula sa ilalim ng nyebe ang lahat ng halimaw, mula maliit hanggang malaki, pero ang pinakamalakas sa kanila ay ang Northern Lord, na kayang tumawag ng mga halimaw kahit saan, kaya kailangan nilang maghintay. Biglang may lumipad na maliit na nilalang papunta kay Lin, isang snow elf, sugatan, sinabi niyang alam niya kung nasaan ang Northern Lord na tinatawag na Red Fur Yeti, nagulat ang Clan Mother nang mapansin niyang nawawala ng malay ang elf, pero bago ito tuluyang mahimatay, sinabi nitong nasa loob ng isang kuweba ang Yeti, at pangungunahan niya sila. Ngumiti si Lin, sabik na sabik ng makipaglaban dito. Nag-shift ulit ang eksena, papasok sa mas malalim na hilaga, tinanong ng Clan Mother kung bakit ganoon kasugatan ang Snow Elf, ipinaliwanag ng elf na matagal nang inalipin ng Red Fur Yeti ang kanilang lahi. Ang mga Snow Elf ay mga halimaw na ipinapanganak sa gitna ng malalakas na blizzard na tumatagal ng buwan, at kaya nilang gumawa ng Snow Crystal Stones na puno ng makapangyarihang mahika. Ang sinumang halimaw na kakain ito ay mabilis na lalakas. Nadiskubre ito ng Yeti at inalipin sila ng dekada, pinipilit silang gumawa ng Crystal Stones, kahit masaktan o mamatay pa sila, hindi sila pinalalaya. Ngumiti si Lin, alam niyang napakahalaga ng Snow Crystal Stones, at makakatulong yun para mag-level up ang mga goblin, lalo niyang naisip na karapat-dapat talagang mamatay ang Yeti, lalo na't itinatago nito ang napakahalagang bagay. Pag-shift ng eksena, narating na ninalin ang kuweba. Doon nila narinig ang Yeti na nagagalit, hinahanap ang maliit na elf, at nagbabantang papatayin niya ito kung hindi ito bumalik.